Hello, welcome back mga uwak at welcome sa episode 3 ng ating Spotify Horror Podcast. Sa episode na ito, marami na naman tayong panibagong collection ng mga nakakatakot at nakakakilabot na kwento. Galing mismo sa Reddit at sa mga senders natin na naglakas loob ibahagi ang kanilang personal na karanasan. At bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sobra sa support nyo. Sa bago nating Facebook page, hindi ko talaga in-expect na abot tayo ng halos 3,000 followers sa loob lang ng isang linggo. Sobrang nakaka-overwhelm at malaking motivation para ipagpatuloy pa natin ang paggawa ng mga kwentong gusto nyong mapakinggan. Isa pa, gusto ko ring marinig ang suggestions nyo. Kung may specific topic kayong gusto nyong marinig sa isang buong episode, ipaalam nyo lang. Pwedeng workplace horror stories, delivery rider experience, hospital encounters, call center stories, school horror stories o kahit anong tema na gusto nyong mapakinggan. Baka yun ang susunod nating episode. Kaya, patayin ang ilaw, isuot ang headphones mo at samahan mo akong tuklasin ang mga kwentong maaaring hindi mo na makakalimutan. Simulan na natin. Okay. So, this story was sent to us and honestly, habang binabasa ko to, parang unti-unti siyang lumalala. Kasi, nagsimula lang siya sa simpleng pakiramdam na may mali sa bahay hanggang sa umabot sa mga bagay na hindi na talaga may paliwanag. Sabi ng sender, bata pa raw siya noon. Tuwing weekend o bakasyon, lagi siyang nakikituloy sa bahay ng ate niya para tumulong mag-alaga ng mga pamangkin. Yung inuupahan daw ng ate niya ay isang malaking bahay na hinati sa 4 o 5 apartment. Pero sa unang punta pa lang daw niya doon, may kakaiba na siyang nararamdaman, lalo na kapag umaakit siya sa kwarto sa second floor. Sabi niya, sobrang bigat daw talaga ng pakiramdam. Parang may presensya na hindi maipaliwanag. Hindi niya muna pinansin. Hanggang sa isang araw, biglang tumakbo palabas ang 2 taong gulang na anak ng ate niya. Siyempre, nataranta ang ate niya at agad ditong hinabol. Pero bago pa siya tuluyang makalabas, napalingon siya sa sanggol niyang naiwan sa duyan. At doon niya nakita, may isang lalaki na nakasilip mismo sa bata. Pagkurap niya, wala na. Dahil sa nangyari, nagpasya silang lumipat sa apartment na nasa harap ng bahay. Iniisip nila, baka mas okay doon, mas maliwanag, mas nasisinaga ng araw. Pero hindi pala ganoon. Doon naman nagsimulang magkasakit ng paulit-ulit ang mga bata. Ang mas nakakapagtaka, tuwing dinadala nila sa doktor, wala naman nakikitang sakit. May isa pang bagay na paulit-ulit nangyayari. Kapag naglalaba ang ate niya sa baba, may maririnig siyang parang mga batang tumatakbo sa second floor. Ang problema, iisa lang ang anak niya sa taas. At minsan, ituturo lang ng bata ang isang sulok ng kwarto at sasabihin, Mama, Mumu, hindi mo talaga alam kung anong mararamdaman kapag batang nagsimulang makakita ng mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil sunod-sunod ang nangyayari, nagtanong sila sa mga kapitbahay at doon nila nalaman na may history pala ang bahay. Ayon sa mga kapitbahay, halos lahat daw ng mag-asawang tumira doon ay nauwi sa hiwalayan at hindi rin daw nabendisyonan ng bahay. May kamag-anak silang albularyo mula sa probinsya kaya nagpatawa sila. Pero ang lumabas, mas lalo silang kinilabutan. Ayon sa albularyo, ang panganay na anak daw ay may 7 espiritong bantay na palagi nakikipaglaro sa kanya. Pero ang mas nakakatakot, yung bunso. May isang babaeng nakaitim daw na gusto siyang kuhanin. Bilang payo, pinagsindi sila ng kandila sa lugar ng bihirang mapuntahan. Sa banyo nila ito inilagay. Pero ng gabing yun, biglang nagliyab ang banyo. Mas lalo pang naging kakaibang ang nangyari dahil ang asawa ng ate niya ay nakaranas ng sleep paralysis. Gising daw ang isip niya. Alam niyang may sunog. Nakikita niya ang nangyayari. Pero hindi siya makagalaw. Nang magising ang ate niya at mahawakan siya, doon lang siya uli nakagalaw. Napula nila ang apoy, pero habang pababa sila ng hagdan, bitbit ang 2 bata. Nakita raw mismo ng ate niya
Yung babaeng nakaitim, kasama ang isang lalaki. Tahimik lang silang nakaupo sa may pintuan. Kinabukasan, hindi na sila bumalik. Habang kinukuha nila ang mga gamit nila, may batang naglalaro sa bahay na katapat. Mula roon, tanaw ang second floor ng apartment. Napansin ng bata ang isang babaeng nakaitim na naglalakad sa loob. Akala niya ate ng sender yon. Titingin sana siya sa ibaba para tawagin ang nanay niya. Pero pagtingin niya, naroon ang ate ng sender sa labas. Nang muli siyang tumingin sa apartment, nakasilip na sa kanya ang babaeng itim. Napasigaw ang bata at tuluyan nawalan ng malay. Grabe no? Ang pinaka nakakatakot sa mga ganitong kwento hindi lang yung sinasabing may nagpaparamdam, kundi yung dami ng taong magkakaibang pagkakataon pero iisang nakita. Kung kayo nasa sitwasyon nila guys, aalis din ba kayo agad? O susubukan niyo munang alamin kung ano talaga ang meron sa bahay na yon? Kasi ako alis ako agad yan pagka ganyan. Wala nang usap-usap yan. Okay, second story. Sumusunod ba ang multo kahit na sa malayong lugar ka umuwi? Hindi ko talaga alam kung anong paniniwala nyo tungkol sa mga multo o sa mga paranormal. Pero gusto kong ikwento ang naranasan ko na hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag. Sa totoo lang, hindi rin ako yung tipo ng taong madaling maniwala sa mga ganitong bagay. Mas gusto ko laging humanap ng logical na explanation. Pero itong nangyari sa akin, iba talaga siya eh. Graduating architecture student ako dito sa Vegan. At kung may mga architecture students na nakikinig ngayon, alam niyo naman na normal lang sa amin ang mag-document ng mga lumang ancestral houses bilang bahagi ng requirements namin. Noong nakaraang Biyernes, bandang 12:00 ng tanghali, pumunta ako sa Kalye Crisologo para mag-document ng isang lumang bahay na bato. Nakamotor ako noon at habang papalapit pa lang ako sa bahay, napansin kong parang bumibigat na agad ang pakiramdam ko. Pero hindi ko nalang pinansin. Galing kasi akong school, sobrang pagod, puyat at hindi pa ako nakakakain. Kaya ang inisip ko na lang, pagod lang to. Pero pagpasok ko mismo sa loob ng bahay, biglang tumindig ang balahibo ko. Parang may malamig na dumaan sa batok ko. Nanlambot ang tuhod ko. At habang tumatagal ako sa loob, lalo lang bumibigat ang pakiramdam ko. Pinilit kong tapusin ang documentation ko. Pero pagdating ko sa hagdan papuntang second floor, hindi ko talaga kinaya. Parang may nagsasabi sa akin na wag na akong umakyat. Kaya yung huling litrato ko doon sa hagdan na yun na rin ang huli kong kuha bago ako umuwi. Bandang 4:00 ng hapon, nasa dorm na ulit ako. Nakakain na ako, nakapagpahinga na rin, at bumalik na rin sa normal ang pakiramdam ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, baka gutom at pagod lang talaga ang dahilan. Dahilan ng lahat ng nararamdaman ko kanina. Habang nakaupo ako sa sala ng dorm at nanonood lang ng TikTok, may dumaan sa harapan ko. Isa sa mga dormmate ko. Papunta siya ng terrace kung saan kami nagsasampay ng mga damit. Tinawag ko siya. Sabi ko, "Uy, ba't di ka pa umuwi? Di ba every Friday umuwi kayo?" Pero hindi siya sumagot. Umiling lang siya na parang may bahagyang ngiti. Hindi rin siya lumingon sa akin. Diretso lang siyang naglakad. Doon ko napansin na parang may kakaiba. Sobrang diretso kasi ng lakad niya eh. Parang sobrang stiff ng katawan niya. Pero hindi ko na lang masyadong iniisip. Nag-cellphone na lang ulit ako. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya galing terrace. Pero may isang bagay na napansin ako. Wala siyang dalang labahin. Wala ring hanger. Parang dumaan lang talaga siya ron. At doon natapos ang eksenang yun. O yun ang akala ko. Pagkatapos namin mag-dinner, nag-scroll ako sa Facebook. Bigla akong nakita ang story ng dormmate ko na yun. Yung dumaan kanina. May picture siya habang kumakain ng sinanglaw, kasama ang pamilya niya. At doon ko napansin. Nasa probinsya na siya, na 2 oras ang layo mula sa dorm namin. Nagtanong ako sa isa naming kasama, at doon ko nalaman ang mas nakakatakot. Noong Miyerkules pa pala sila umuwi. Ibig sabihin, hindi na siya bumalik sa dorm noong Biyernes. Bigla nang lamig ang buo kong katawan. Kung ganun, sino ang nakita kong dumaan sa harapan ko kaninang hapon? Hindi ko na sinabi sa mga kasama ko ang nalaman ko.
Napansin na lang nilang sobrang tahimik ko at namumutla. Hindi rin ako nakatulog ng gabing yun. Nag-praise na lang ako hanggang umaga para lang hindi ko maisip ang nangyari. Kinabukasan, Sabado, umuwi ako sa bahay namin. Habang nasa van ako, paulit-ulit kong naiisip ang nangyari. At habang papalapit ako sa bahay, lalo akong hindi mapalagay. Pagdating ko, pakiramdam ko para akong tatrangkasuhin. Pero ang mas ikinagulat ko, yung aso namin, sobrang lambing kasi nun sa akin. Lagi akong sinasalubong kapag umuwi ako. Pero noong araw na yun, ayaw niya akong lapitan. Kahit ilang beses ko siyang tawagin, parang takot na takot siya sa akin. Hanggang sa tumakbo pa siya papunta sa terrace ng kapitbahay namin. Unang beses ko nakita siyang umasta ng ganon. Doon ko naisip, posible bang may sumunod sa akin mula sa ancestral house? O baka naman may nakita lang talaga akong hindi tao nung nasa dorm ako. Isang linggo na ang lumipas, hindi na ganoon kabigat ang pakiramdam ko. Pero paminsan-minsan, may kakaiba pa rin akong nararamdaman. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung pagod lang ba lahat ng yun. O may mga bagay talaga akong naiuwi mula sa lumang bahay. Kayo, ano sa tingin nyo nangyari? May nakaranas na rin ba sa inyo ng ganitong klaseng pangyayari? Grabe yun ah. Proceed tayo sa third story natin. Ang susunod nating kwento ay nabasa ko naman sa Reddit. Isa ito sa mga kwentong habang binabasa ko talagang tumataas yung balahibo ko eh. Hindi lang dahil sa iisang paranormal encounter, kundi dahil halos 7 taon daw silang nakatira. 7 years sa bahay na yon. At sa loob ng 7 taon na yon, sunod-sunod ang mga pangyayaring hanggang ngayon, hindi pa rin nila maipaliwanag. Ganito ang kwento. Noong lumipat daw sila sa bahay, 2 palapag ito. Luma na ang bahay pero maayos namang na-renovate at napinturahan ng bago sila tumira. Matanda na rin ang may-ari. Pero bago pa sila lumipat, marami na raw na nagsasabi na bihira lang ang tumatagal na umuupa roon. May mga nagpaparamdam daw kasi. Sa tapat mismo ng bahay, may napakalaking puno ng bulak. At ayon sa mga matatanda sa lugar, may nakatira raw doon. Hindi tao. Sa kabila ng lahat ng babala, sila ang isa sa mga pinakamatagal na tumira doon. Halos 7 taon. 2 pamilya pa silang magkasabay sa bahay. 11 silang lahat. At sa loob ng 7 taon na yon, marami silang naranasang hindi maipaliwanag. Unahin natin ang unang pangyayari. May third eye daw ang tita niya. Isang madaling araw. Kakapanganak pa lang noon ng mama niya sa bunso nilang kapatid. Natutulog silang lahat sa second floor. Nagising ang tita niya para mag-CR. Pero paglabas niya, may nakita siyang isang batang maitim na nakatayo sa tabi ng sanggol. Unti-unti raw nitong tinatakloban ng kumot ang mukha ng baby. Agad siyang sumigaw para gisingin ang mama nito. Mahimbing pa naman daw ang tulog. At ayon sa tita niya, kung hindi daw siya nagising para magbanyo noong gabing yun, baka hindi na raw umabot ng buhay ang sanggol. Pagkatapos ng insidenteng yun, may mga matatanda raw na nagsabi na baka tiyanak ang nakita niya. Dahil dati raw, talahiban pa raw ang lugar na yon at may balitang may itinapon na sanggol doon noon. Pero hindi pa doon natatapos sa mga nangyayari. Isang hapon naman, sobrang ingay nilang magpipinsan habang naglalaro. Pumasok siya sa terrace at isinara lang ang pinto. Maya-maya, hindi na niya ito mabuksan. Akala niya, pinagtitripan lang siya ng mga pinsan niya. Pero kahit sabay-sabay na silang humila, tumulak at tumikot ng doorknob, ayaw pa rin talagang bumukas. Parang may humahawak sa kabilang side. Halos 1 oras siyang nakakulong sa terrace. Hinihintay na lang nila ang papa at tito niya para sirain sana ang lock. Pero bago pa sila dumating, bigla na lang umikot ang doorknob at bumukas ang pinto. Parang walang nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung bakit bigla na lang itong bumukas. Pakiramdam daw nila, may naistorbo sila dahil sobrang ingay nila. Isa pa sa madalas nilang maranasan, yung hagdan. Kahoy lang kasi yun. At may mga parte na siguradong iingay kapag may tumapak. Kaya madalas, habang tahimik ang buong bahay, maririnig mo talagang may umaakyat o kaya may dahan-dahang bumababa. 1 hakbang, 2, 3, rinig na rinig. Pero pagtingin mo, wala naman tao.
Pero ayon sa nagbahagi ng kwento, lahat ng yon, walang-wala kung ikukumpara sa naranasan niya. Ito raw ang eksenang hinding-hindi niya makakalimutan dahil siya mismo ang nakakita. At sobrang lapit. Sa sala raw sila natulog noong gabing yun. Sa kanan niya ang dalawa niyang ate, sa kaliwa naman ang lola niya. Madaling araw na. Lahat tulog na. Siya na lang ang gising. Nagbabasa ng Wattpad sa cellphone. Habang nakatingin siya sa screen, may napansin siyang puting reflection sa peripheral vision niya. Parang may taong nakaupo sa kaliwa niya. Akala niya, si Lola. Inisip niya baka gusto lang nitong dumaan papuntang CR. Kaya tinaas pa niya ang mga paa niya para makadaan ito. Pero lumipas ang halos 5 minuto. Nandoon pa rin. Hindi gumagalaw. Doon na siya nagtaka. Kaya dahan-dahan siyang lumingon. At sa pagharap niya, hindi si Lola nakita niya. Isang matangkad na matandang lalaki. Nakaputing barong, wala itong muka. Parang usok lang ang kabuuan ng mukha nito. Pero alam mong matandang lalaki siya. At ang mas nakakatakot, halos 2 pulgada lang ang pagitan ng mukha nila. Diretso lang itong nakatingin sa kanya. Hindi siya makasigaw. Hindi rin siya nakagalaw. Parang nanigas na lang ang buong katawan niya. Ilang segundo lang silang nagkatinginan. Hanggang sa nagawa na lang niyang magtalokbong ng kumot at yumakap sa mga ate niya. Hindi na raw siya nakatulog hanggang umaga. Kinabukasan, ikinuwento niya agad ang nangyari sa lola niya. Sinabi niya, baka si lolo lang yun. Dahil halos magkapareho raw ang pangangatawan nila. Pero umiling ang lola niya. At sinabi, hindi si lolo yun. Siya yung matandang asawa ng may-ari ng bahay. Matagal na siyang patay. At doon siya lalo kinilabutan. Dahil hindi lang pala siya nakakakita. Pati ang pinsan niya. Nakakita rin ng pareho matangkad na matandang lalaki. Nakaputing barong. Tahimik lang. At bigla na lang sumulpot sa loob ng bahay. Hindi ko alam sa inyo, pero kung ako nasa sitwasyon niya, baka hindi na ako umabot sa pinto. Hindi na ako umabot sa 7 taon ng bahay na yun. Bounce na agad. At para sa pang-apat nating kwento, ito naman ay isang karanasan nangyari matapos ang isang burol. Marami ang naniniwalang may mga pagkakataong bumibisita pa ang mga mahal natin sa buhay bago tuluyang magpaalam. Pero paano kung hindi ikaw ang nakakita, kundi ang mismong taong naiwan sa bahay? Ito ang kwentong ibinahagi ng ating sender. Nangyari ito noong nakaraang taon. Namatay ang tito namin. Kaya buong pamilya ay pumunta sa burol niya. Pero may isang naiwan sa bahay, ang sister-in-law ko. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ng pamangkin ko. Kaya sila na lang ang naiwan. Pagkatapos ng burol, umuwi kami lahat at natulog na. Bandang 12:00 hanggang sa umabot ng mga 2:00 ng madaling araw. Bigla daw siyang nagising. Hindi dahil may narinig siyang ingay, kundi dahil bigla raw lumamig ang buong kwarto. Pagmulat niya ng mata, nanigas siya sa tabi mismo ng kama. Nakatayo ang yumao kong tito. Tahimik lang itong nakatitig sa kanya at sa kuya ko na mahimbing pa ring natutulog. Ang nakakagulat, hindi raw siya gaanong natakot. May third eye daw kasi siya at sanay siyang makakita ng mga hindi nakikita ng karamihan. Kaya pumikit na lang siya, umaasang mawawala rin ang aparisyon. Pero hindi na rin siya makatulog. Ramdam niya na nakatayo pa rin doon ang tito ko. Mga 15 minuto raw itong hindi gumagalaw. Tahimik lang, nakatitig. Hanggang sa maya-maya, tumalikod ito at diretsong dumaan sa pader. Parang usok na naglaho. Kinabukasan, nagdalawang isip pa raw ang sister-in-law ko kung ikikwento ba niya ang nangyari. Alam kasi niyang matatakotin kami lahat. Pero hindi rin niya kinaya na manahimik. Kaya ikwento niya lahat. At nang ilarawan niya ang suot na nakita niyang tito ko, eksaktong-eksakto sa damit na suot niya nung nasa burol siya mismo. Wala siyang paraan para magkamali. At simula noong gabing yun, lahat kami natulog nang bukas ang ilaw. Grabe yung mga ganitong kwento, no?
Hindi ko alam sa inyo guys pero naniniwala talaga ako na may mga bagay na hindi pa kayang ipaliwanag. May mga pagkakataon kasi na parang may huling paraan na pagpapaalam ang isang taong lumisan na. Like for example, may kakilala ka o kamag-anak kang kakamatay lang. Tapos bigla kang makakaamoy ng kandila o kaya sampagita o kahit na anong klaseng amoy ng bulaklak. Kahit wala namang pinanggagalingan. Marami na akong narinig na ganitong kwento at sa totoo lang, may sarili rin akong mga karanasan. Pero sa ibang episode na lang. Sa ibang episode na lang natin itatalakay yan. Ayoko muna ikwento, baka ako naman yung hindi makatulog mamaya Pero gusto ko lang malaman na sa inyo, naranasan nyo rin ba yung mga ganitong klaseng pangyayari? May kakaibang amoy ba kayong naamoy sa panaginip? May kakaibang amoy ba kayong naamoy? O dinalo ba kayo sa panaginip? O kahit isang karanasang hanggang ngayon hindi nyo pa rin maipaliwanag? Pwede nyo i-share sa comments or kung gusto nyo na maitampok dito sa podcast natin, pwede nyo ipadala sa mga social media platforms na ginagamit ko. Baka yung susunod nating kwento, yung sa inyo na. Okay, proceed na tayo sa fifth story natin. Kung akala nyo tapos na tayo sa mga kwentong magpapaisip sa inyo bago matulog. Eto, baka mapadouble check pa kayo sa susunod na gagamit kayo ng ATM sa gabi. Galing ulit ang kwentong ito sa Reddit. At nangyari raw mismo sa isang mall sa Pure Gold, Paso de Blas. Isang normal na gabi ng renovation. Narauwi sa isang karanasang hindi nila makakalimutan. Noong bandang 2013 o 2014, may store ang sender sa Pure Gold, Paso de Blas. May minor renovation silang ginagawa kaya kailangan niyang magstay hanggang magsara ang mall para bantayan ang installation ng mga spotlight at stereo. Patay na ang aircon dahil sarado na ang mall. Ang tanging bukas na ilaw ay ang ilaw sa store nila at ilang emergency lights sa hallway. Tahimik ang paligid, maliban sa ingay ng mga worker na nagbubutas ng kisame. Dahil mainit sa loob, naupo siya sa may entrance ng store at nakipagkwentuhan sa guard na naka-duty. Sa dulo ng hallway, malapit sa CR, naroon ang mga ATM machines. Habang nag-uusap sila, pareho silang napalingon. May mga dumaan sa gilid ng paningin nila. Sabay pa silang lumingon. Pero, wala sila nakita. Dahil doon, nagradyo si Kuya Guard sa isa pang guard at pinapacheck ang flea market area kung may taong dumaan. Ilang minuto ang lumipas, biglang sumagot sa radyo ang isang guard. Pero halos wala silang maintindihan. Putol-putol ang boses, parang hinihingal, parang tumatakbo habang nagsasalita. Ilang segundo pa, nakita na lang nila itong papalapit sa kanila. Habol ang hininga, halatang takot na takot. Agad nila itong tinanong. Anong nangyari? Ang sagot niya, may multo. Habang chinecheck daw niya ang bawat aisle papunta sa ATM area, may nakita siyang isang babae. Mahaba ang buhok, nakatayo sa harap ng ATM, nakatalikod sa kanya. Mukhang normal lang, parang may wini-withdraw. Kaya lumapit siya para sana tanungin kung bakit may tao pa roon sa oras na sarado na ang mall. Pero habang papalapit siya, may napansin siya. Unti-unti siyang natigilan. Kasi wala palang paa ang babae. Hindi ito nakatapak sa sahig. Lumulutang lang. Tahimik at hindi gumagalaw. Nakatapat pa rin sa ATM. Ilang segundo raw siyang napatigil sa sobrang gulat. Pagkatapos, wala na siyang inisip. Tumalikod siya at buong bilis siyang tumakbo. Habang tumatakbo, doon na siya nakapagradyo. Kaya pala putol-putol ang boses niya kanina. Hindi dahil mahina ang signal, kundi dahil tumatakbo siya palayo sa bagay na nakita niya. Hanggang ngayon, hindi na raw niya makalimutan ang gabing yun. At sa tuwing napapadaan sila sa dulo ng mall, lalo na sa may ATM area, hindi nila maiwasang maalala ang babaeng tila may hinihintay. Pero hindi naman pala kabilang sa mga buhay. Itong susunod nating kwento ay isa sa mga patunay na hindi lang sa mga lumang ospital o abandonadong bahay ang may mga nakakakilabot na kwento. Minsan, kahit sa mga mall na araw-araw nating pinupuntahan, may mga bagay na mas aktibo kapag wala ng tao. Ito ay nangyari daw sa isang empleyado sa SM Baguio. First time raw niyang ma-assign sa kitchen maintenance ng isang restaurant sa loob ng SM Baguio. Simple lang naman ang trabaho niya. Maglinis, mag-double check ng kitchen, siguraduhing maayos ang lahat bago tuluyang mag-lock ng restaurant. Natapos siya bandang 3:00 ng madaling araw. Tahimik na ang buong mall, sarado ng lahat.
Habang pababa siya ng hagdan papunta sa back exit, may napansin siya. Parang may sumusunod sa kanya. May mahihinang yabag, sunod sa bawat hakbang niya. Sa una, hindi niya pinansin. Inisip na lang niya na baka may ibang maintenance o guard din na papauwi. Pero habang pababa siya, hindi nawawala ang pakiramdam na may kasabay siya. Hanggang sa makarating siya sa exit, naroon ang guard. Pagkakita sa kanya, tinanong siya, "Boss, bago ka lang dito?" Sumagot siya, "Opo sir, first maintenance ko rito sa restaurant." Tumango ang guard. Pagkatapos ay sinabi ang mga salitang hindi na niya makakalimutan. "Matapang ka pala boss." Nagtaka siya. "Bakit naman sir?" Sabi ng guard, "Hindi kami nagtatagal dyan sa taas. May mga bagay na nagpaparamdam. Minsan daw, may mga gamit na bigla na lang nasusunog. May maririnig kang tawanan, takbuhan, pero wala naman tao." Pagkatapos marinig ang kwento ng guard, biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Yung pakiramdam na may sumusunod, yung mga yabag na naririnig niya, at bigat ng pakiramdam habang bumababa sa hagdan. Simula roon noon, hindi na siya naglalakad ng dahan-dahan kapag tapos ng duty. Binibilisan na niya ang lakad, naka-headphones lagi, at hanggat maaari, hindi na siya lumilingon sa paligid. Kasi minsan, mas mabuti nang hindi mo makita kung ano man ang naglalakad kasabay mo. Ang creepy talaga ng mga ganitong kwento, no? Lalo na kapag ang mismong mga guard at empleyado na yung nagsasabing may mga bagay silang nararanasan o nararamdaman. Para kung kayo to, ipagpapatuloy niyo pa ba yung maintenance duty niyo ng 3:00 ng madaling araw? O baka pagkatapos ng gabing yun, kayo na rin mismo mag-volunteer sa morning shift? At ito na mga uwak, ang huling kwento natin para sa episode na to. Kung kanina puro personal encounters ang narinig natin, ngayon naman ay isang urban legend na matagal nang umiikot sa Intramuros. Marami ang nagsasabing isa lang itong kwento. Pero may ilan ding naniniwalang may mga pinagmulan nito. Isa itong kwentong mabigat, may mga tema ng karahasan at pagkawala. Kaya kung medyo sensitive kayo sa ganitong topic, pwede nyo na munang i-skip ang story na to. Kaya, simulan na natin. Nabasa ko noon dati sa balita. A 19-year-old student found dead in Intramuros. Possible suicide. Pero ang mas nakakapagtaka, hindi lang siya ang unang estudyanteng tumalon sa lumang gusali ng Intramuros. Ilang buwan bago yun, may isa ring estudyante mula sa parehong klase at posibleng pareho pa silang magkakaibigan. Doon na nagsimula ang lahat. Kakalipat ko lang noon sa Maynila mula sa probinsya at nakikitara ako sa lola ko. Kasama namin doon ang pinsan kong si Pauline, isang tahimik na nursing student. Wala siyang bisyo, wala halos kaibigan, at buong buhay niya, umiikot lang sa pag-aaral. Pangarap niyang maging nurse at makapagtrabaho sa ibang bansa para matulungan ang pamilya niya. Hanggang isang araw, bigla siyang nagayos. Full makeup, lipstick, magandang damit. "Kamusta ako?" tanong niya. Sabi ng maliit naming pinsan, "Mukha kang clown." Napatawa kami. Sabi niya, inimbitahan daw siya sa isang party. Makalipas ang ilang segundo, may kotse nang dumating. 3 lalaki, isang babaeng mas matanda pa sa kanya. At umalis siya kasama nila. Hindi na siya nakauwi nung gabing yun. 1:00 ng madaling araw, nataranta na ang lola namin. Paulit-ulit niyang tinatawagan si Pauline, pero walang sumasagot. Pumunta pa kami sa pulis, pero sinabi lang sa amin, masyado pang maaga para magsagawa ng search. Kinabukasan, may malakas na katok sa pintuan. Pagbukas ko, halos hindi ko na siya makilala. Punit-punit ang damit, puro pasa, may dugo sa katawan. Tahimik lang siya. Hindi na niya kinailangang magsalita. Alam naming lahat kung ano ang nangyari. Dinala siya sa ospital. Gusto naming lumaban. Gusto naming kasuhan ng mga gumawa nun. Pero galing sila sa mayayamang pamilya. May koneksyon, may pera, at unti-unti naubos ang laban ng pamilya namin. Si Pauline pa mismo nagsabi, hayaan na natin. Move on na lang. Pero hindi pala ganoon kadali.
Pagkalipas ng isang buwan, nalaman niyang buntis siya. Doon tuluyang nawala ang liwanag ng mga mata niya. Hindi na siya lumalabas ng kwarto, hindi na siya kumakain, at gabi-gabi may kinakanta siya. Paulit-ulit. Magdalena, ikaw ang aking tanglaw. Magdalena, ako'y di bibitaw. Hindi namin alam kung anong ibig sabihin nun. Hanggang isang umaga, nagising kami sa malakas na sigaw. Pagpasok namin sa kwarto, puro dugo. Napakaraming dugo. Nagkaroon siya ng miscarriage. Pero ayon sa mga doktor, hindi daw normal ang dami ng dugo nang nawala. Inilipat siya ng ospital. Sa ikalawang gabi, pinatulog siya ng nurse gamit ang gamot. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Napakalamig ng kwarto, pero kakaiba ang lamig. Pagtingin ko kay Pauline, nakatitig lang siya sa akin. Hindi siya makagalaw, pero gumagalaw ang mga mata niya. Paulit-ulit niyang itinitingin ang tingin niya sa paanan ng kama. Daan-daan akong lumingon. At doon ko siya nakita. Isang babae. Nakasuota na parang galing pa noong panahon ng Kastila. Maputla, mahaba ang buhok, at ang dalawang kamay niya hanggang siko, puno ng sariwang dugo. Unti-unti siyang lumulutang, palapit kay Pauline. Hindi ko na maalala ang sumunod. Ang huling naalala ko, yung mga mata ni Pauline. Punong-puno ng takot. Lumipas ang ilang taon. Noong libing ng lola namin, doon ko lang nalaman ang tunay na kwento. Ayon sa tiyahin ko, may matandang alamat daw tungkol sa isang komadrona, isang midwife, na aksidenteng namatay ang sariling sanggol habang siyang nag-alaga rito. Dahil sa sobrang lungkot, nabaliw siya. Araw-araw niya kinakarga ang bangkay ng anak niya habang kinakantahan ito ng Magdalena. Hanggang sa lihim na niyang ipinapalaglag ang mga sanggol ng mga buntis na dinadala sa kanya. Nang matuklasan ng mga tao ang ginagawa niya, pinatay siya. At mula noon, may paniniwala na kapag may babaeng may hindi inaasahang pagbubuntis at kakantahin ang awit na yon, darating siya sa kalaliman ng gabi at kukunin ang batang nasa sinapupunan. Hanggang ngayon, wala namang opisyal na ebidensya na totoong nangyari ang alamat na to. Pero sa Intramuros, marami pa ring lumang kwento ang ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa mga susunod. Kayo mga uwak, kung sakaling marinig nyo ang kantang yon sa gitna ng gabi, kakantahin nyo ba? O tatakbo na lang tayo? At doon nagtatapos ang episode natin ngayong gabi. Grabe, iba-iba talaga ang klase ng takot. Minsan galing sa mga hindi natin maipaliwanag. Pero minsan, mas nakakatakot pa yung mga bagay na kayang gawin ng totoong tao. Kaya, kung nag-enjoy kayo sa episode na to, huwag kalimutang i-follow o i-subscribe ang podcast para hindi nyo na ma-miss ang mga susunod nating kwento. Kung nanonood naman kayo sa Facebook, TikTok, YouTube, malaking tulong din kung mag-iiwan kayo ng reaction, comment at i-share nyo ang episode natin sa mga kaibigan nyong mahilig din sa horror. At kung mayroon kayong personal na paranormal experience, urban legends sa lugar nyo, o kahit anong kwentong hanggang ngayon ay hindi nyo pa rin maipaliwanag, ipadala lang sa page natin, baka sa susunod na episode. Kwento nyo na ang mabasa at marinig ng buong flock. At maraming salamat sa lahat na patuloy na sumusuporta sa bawat follow, share at kwentong ipinapadala nyo. Mas lalo pang lumalaki ang ating community. Ako si Jamora at ito ang inyong horror podcast. Magandang gabi mga uwak at tandaan, hindi lahat ng kwento ay katang-isip. Magkita-kita tayo sa susunod na episode.